lunging left hand. That backs up Kaliauskas. Then an uppercut. Let's watch how he does it here. One punch. That's it. Bud Crawford. Title. Si Terence Crawford ay isa sa top pound-for-pound fighter. Kung pag-uusapan lang ang pinakamalakas at pinakasikat ngayon na boksingero, isa na dyan ay si Terence Crawford ang hindi magpapahuli at nangunguna. Crawford is the best fighter in the world. It's not his fault he can't get the other welterweights in the ring. Si Terence Crawford ay marami na itong napatunayan sa ibabaw ng boxing ring. Isa rin si Terence Crawford na maituturing na alamat at magtatatak sa mundo ng boxing sports. Gusto niya maging #1 best fighter at makuha ang pagiging hari sa mundo ng boxing at susubok sa galing at lakas ng ating pambansang kamao, former 8 World Division Champion Manny Pacquiao. Hopefully thinking about scheduling that fight outside of the United States. Si Terence Crawford ay nananatili pa ring itong undefeated at siya ang haamon at susubok sa galing at lakas ng mga top contender sa bawat division. Kilala itong si Terence Crawford na isang matapang at maangas na boksingero na gusto maging hari sa buong mundo pagdating sa boxing sports. Ang labanan Terence Crawford at Manny Pacquiao ay laban ng mga mandirigmang malalakas na gustong maghari sa mundo ng boxing sports. Dito rin masasagot ang lahat ng mga katanungan kung sino talaga ang malakas. Dagdag pa sa ating mga balita. So former 8 World Division Champion Manny Pacquiao muling lalaban sa lalong madaling panahon, matapos kumpirmahin ang kanyang matalik na kaibigan at trainer na rin ni Manny Pacquiao na si Buboy Fernandez. Ayon kay Buboy ay lilisanin niya muna ang albay dahil ipinatawag na daw siya umano ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao, para sa muling ensayo nilang dalawa. So talagang may laban na itong si Manny Pacquiao na pinaghahandaan, dahil alam naman ng karamihan na kapag itong si Manny Pacquiao ay pinatawag itong si Buboy Fernandez na trainer at kaibigan niya ay tiyak meron na yan paparating at niluluto na laban. Usap-usapan naman na ang makakalaban nito ay si Terence Crawford, dahil nagdesisyon na itong si Manny Pacquiao na muli itong babalik sa ibabaw ng boxing ring, at gusto ng mga tao at pati rin siya ay gusto rin makalaban itong si Terence Crawford, na tiyak hahakot ng bilyon-bilyon dollars na pera kapag ito ay natuloy. Bawat boksingero ay may gustong patunayan na sila lang ang malakas, kahit itong si Terence Crawford ay gusto rin makatapat ang malalakas sa ngalan ng karangalan at pera. Manny Pacquiao versus Terence Crawford ay under negotiation na. Kung matuloy man ang labanan nilang dalawa ay tiyak na isa itong kapanapanabik at ma-action na laban ang mangyayari, dahil pwedeng pabagsakin si Manny Pacquiao ni Terence Crawford. Sa totoo lang mas lamang dito si Terence Crawford dahil matanda na itong si Manny Pacquiao kumpara sa kanya. Bago ang labanan Manny Pacquiao versus Terence Crawford ay atin muna panuurin ang kanilang mga knockout highlights at kayo na po ang humusga kung sino ang mas malakas. Another straight left hand by Pacquiao. And you heard Julio's corner saying, hit him in the belly. And down goes Julio. It was a perfect execution of what he was told in the corner. Double jab and throw the left hand. He did it. Look what we see. Freddie Roach told him to go in behind the double jab and followed him with the left hand. Did it twice in a row. The second one, dropped Julio. This is some prospect, Bobby. To me, he's every bit as exciting as Prince Nassim Hamed. No 3 knockdown rule in effect. I think Julio's going to have trouble finishing this round. I really do. Julio trying to fight his way back. A little grabbing and holding might be the thing to do. Pacquiao's just getting ready to swing away again. And Bill Clancy's seen enough. In Solis's corner, Gennaro, we were up listening, and they've invoked the family. Who's in trouble, and down goes Solis. There goes that uppercut again. He's hurt. He's out. It's it. It's over. Solis sent down for the second time. Cinco. He is on the apron of the ring. Ocho. Nueve. Yes. He's not going to get the count. Tough to get him out of there. Wow. He's got to get up. He has to beat the count. He has to beat the count. Can't be saved by the bell. Does he want to get up? Oh, and it's called out.
Look at Manny trying to finish. Several shots to the head. Morales is stunned. Trying to shake it off. But he's been hurt. He'll get him down. That's the fight. That's it. That should be it. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Never really showed work for well. I think he's in a bit of a... And we thought Morales was going down. Oh, and he does go down. Bearing down. And Pacquiao just unloaded. Big shots. There's that left to the side of the head that finally dropped. Just over a half minute to go. Plenty of time for Pacquiao if he can find the right time. Oh, and a beautiful combination. Down goes Morales. The fight is over. Pacquiao's won. But as you can see in this fight, Alan, this is a guy who became more than just a powerful fighter. Here's the end of the fight. And Pacquiao moving forward for the first time in the third round. Beautiful counter shot by Pacquiao. That's a blow up. Great for the champion. All right, let's take a look at the knockdown now. Manny coming forward. Oh, that's a solid. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I think it's low blow. This fight's being stopped because of that. What? Well, we got more than 4 rounds. Pacquiao just got to let his hands go, Dre. That's all he got to do. Every time Crawford gets close, he needs to just let those bombs go. He's hurt right now. Pacquiao is hurt with that shot. And Bud senses it here. A minute to go in round 5. Crawford just sniffed something out. He sniffed them out. He knows that he don't like the pressure. And again, I'm not sure from Kaviaskis if I do anything different. Look at that. Look at that. The last round off, and he's got a rhythm to him right now. Yeah, he's back. Oh, a lunging left hand. That backs
backs up Kaliauskas, then an uppercut. Let's watch how he does it here. One punch, that's it. Bud Crawford, title defense. 9th round knockout in a thriller. Far more drama than we ever thought we would have. But the champ just acted like one. 44 seconds. He has finished guys, whether it is orthodox or southpaw, but in recent years we have seen plenty of Crawford. It's automatic. It's his favorite combination, but his jab right now Of Kell Brook and the base he has as well, that foundation with the legs. I see some swelling already. On the right eye of Terence Crawford in the right hand, right down the middle that just lands. Put him in that safe position to let his prove a point and remind everybody why he's atop that list, and that's how you do it. Once again, to your point, Tim, it's not a 3 or 4 round fight. Dumako naman tayo sa iba pang mga balita. So former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero, pinagkaguluhan sa Japan dahil sa interview nito, pagkatapos niyang talonin si former World Challenger Saul Sanchez, at ang pagbubunyag nito kung bakit hindi malakas itong si current undisputed and 4 World Division Champion, Naoya Inoue aka the Japanese Monster. Ayon sa interview kay John Riel Casimero ng isang Japanese, unang tanong dito ay ano ang masasabi mo kay Naoya Inoue? Ayon naman kay John Riel Casimero ay madami daw ang nagsasabi na wala na daw makakatalo kay Naoya Inoue. Dahil isa daw itong malakas, monster at mabilis, ngunit handa daw niya itong patunayan na siya ang makakatalo sa tinaguriang The Japanese Monster, Naoya Inoue, dahil talagang paghahandaan niya ito. Dagdag pa ni John Riel Casimero ay malakas at mabilis daw si Naoya Inoue noon nasa bantamweight division siya, ngunit ngayon nasa super bantamweight division na siya ay unti-unti na daw itong nababawasan ang bilis at lakas niya. Tinanong din si Cuadro Alas John Riel Casimero kung sakali na maglaban sila sa ibabaw ng boxing ring ni Naoya Inoue, ano ang kanyang gagawin. Ayon naman kay John Riel Casimero ay hindi siya magmamadali na sumugod, pag-aralan niya muna ng maigi ang mga galawan ni Naoya Inoue, bago ito bubamba ng mga solidong mga suntok. At alam niya daw sa sarili niya na kayang-kaya niya patumbahin si Naoya Inoue sa maikling round lang, ngunit aminado si John Riel Casimero na kapag umabot sila ng 12 rounds ay talagang matatalo siya ni Naoya Inoue, kaya sa bawat rounds ay talagang iporsige niya na mahanapan ito ng butas para makabomba ng mga solidong mga suntok. Kasi yung gagawin ko sa kanya yung aralan ko yung galaw niya at yung moves niya. And surprise. Yeah, KO talaga kasi KO lang talaga yung manalo yung sa akin kasi madami siyang sumuntok eh. Kapag aabot kami ng round, posible na matalo niya ako kasi maraming bitaw yung suntok niya. Tinanong din ito kung ano daw ang next plan niya. Ayon kay John Riel Casimero ay gusto niyang maging 4 World Division Champion. Hiling niya rin na lumaban na sa kanya itong si Naoya Inoue, ngunit itong si Naoya Inoue ay ayaw naman lumaban, at tila iniiwasan siya nito. Gusto ko talaga magiging world champion muli, magiging 4-time world champion, at saka sana po lalaban na sa akin si Naoya. At marami rin nagsasabi sa akin kahit sa aking Facebook page, sa YouTube channel ko na Naoya, lagi na lang binabanggit Naoya, hindi naman lalaban sa atin paano yan? Gusto nating lalaban si Naoya panay takbo naman sa ano. So yun lang yung isang goal ko na lalaban si Naoya. Dumako naman tayo sa iba pang mga balita. So Police Chief General Nicolas Torre III, pusposa na ang paghahanda para sa suntukan nila ni Acting Davao Mayor Baste Duterte, ngunit ang naghamon ay biglang nagkakondisyon. Sports attire ang suot na sa halip ay nakauniforme ng pulis, imbes na baril, boxing gloves ang hawak nito, boom panes-panes sila kay General Torre. Unang araw pa lang simula na hamonin siya ni Acting Davao Mayor Baste Duterte ay pusposa na nga ang kanyang pagtitraining ni Chief Nicolas Torre III. Sa boxing gym ng PNP Sports Center sa Campo Crame, ginugolan niya ng ilang oras na training ang teknik tulad ng footwork, at diskarte sa ibabaw ng boxing ring, bilang paghahanda niya sa paparating niyang laban, dahil kumasa lang naman ito sa hamon na suntukan ni Acting Davao Mayor Baste Duterte, tinuturing din ito na boxing for a cause lang para sa mga nabiktima ng bagyo na umaabot lampas leeg ang baha. Mahina na nga ako eh. I really need exercise kasi medyo puro na lang jogging ang ating ginagawa. Medyo hindi na masyadong ginagamitan ng talent yun eh. Takbo lang ng takbo eh. Habang ang kampo naman ang naghamon na si Acting Davao Mayor Baste Duterte,
ay game naman, ngunit bigla itong nagkakondisyon pati ang presidente ng bansang Pilipinas na si Bongbong Marcos ay nadamay na. Paano mo yung amo mo na presidente that all elected officials should undergo a hair follicle drug test? Dahil dyan ay mukhang alanganin na ang bakbakan na matuloy ngayong linggo dahil sa kondisyon na ito. Ngunit ang venue ng naturang laban ay nakaabang na patiring na kanilang paglalabanan at pati rin referee ay meron na din nakaabang at ito ay nagboluntaryo na maging referee, ito ay si Attorney Larry Gaden. Nagbo-volunteer ako na maging referee because I am worried that General Torre might inflict a catastrophic injury on Baste. Dahil yan si General Torre, astig yan. Hindi ko alam kung matutuloy, San. Hindi ko alam. Dagdag pa ng kapatid ni Acting Mayor Baste Duterte na si Davao City 1st District Representative, Paulo Duterte, si Philippine National Police General Nicolas Torre III na pumirma ng waiver bago ituloy ang charity boxing match, laban sa nakababatang kapatid ng kongresista na si Acting Davao City Mayor Baste Duterte. Sa ilalim ng waiver, absuelto raw dapat si Mayor Duterte sa anumang legal liability sakaling may mangyaring masama sa boxing match. Mag-sign muna ng waiver, magpa-drug test na rin. Kung talagang malinis, edigo ayon kay Paulo Duterte sa isang panayam. Papirma ko sa siguro na itong kalaban, basig mapuruhan, mamatay, mapriso ako igsoon, nanapod sila dahilan. Papirma, magpirminirmahay sa sila sa bugado. Mas mayo na, puro mga sila isog. Kaya ko, manghagit rapog ko, lain ako hagiton, di ko manghagitan ng mga inano. Kagamay po na ng, gamay po kayo na yung gihagit. Dito taas manghagit. Tama to iyang kondisyon. Total gusto ni mo mutabang ng baha. Kamo ikaw PNP chief, daghan naman kag kwarta, kabalo man tahan na, pili mong gidawat pag-alsa sa akong amahan. Anong hindi na lang kamo donate diretsos gibahaan? Gibuhat pa nimong kondisyon sa ako igsuon, magsumbagaan na mo. O karon ay kondisyon. Kung musulti na yung mga presidente mag-hair follicle test at tanan, usbon, bisag na upaw na po, usbon na po nato. No, hadlok man mo, anong drug test. Namoy gitago. Nag-forward na po kayo na Hello guys, welcome back to our channel Wins World TV. So American knockout artist Elijah Pierce, muling nag-angas kay former 3 World Division Champion Cuadro Alas angas ng Pinas John Riel Casimero. Ayon kay Pierce ay kung magharap man sila ni John Riel Casimero in the future ay talagang sisiguraduhin daw niya na wawasakin niya ito sa ibabaw ng boxing ring, dahil ang estilo daw umano ni John Riel Casimero ay basic lang para sa kanya. Makikita natin na sa kasalukuyan na sa number 15 world rank, contender sa WBC Super Bantamweight Division, itong si Elijah Pierce habang si Cuadro Alas angas ng Pinas John Riel Casimero naman ay number 6 rank fighter naman sa WBC. Kung may kakasama ng labanan Elijah Pierce versus John Riel Casimero ay tiyak madami ang matutuwa dito, dahil alam naman natin na hinihintay lang ni John Riel Casimero matapos ang parusa sa kanya ng Japan Boxing Commission na suspendido ito ng 1 taon, at ngayon October taon kasalukuyan ay pwede na ulit siyang lumaban sa bansang Japan. Kaya marami ang nag-aabang at nasasabik sa laban na ito. Paglabanan nila ang WB o Eliminator bout sa susunod na taon. Sa laban Saul Sanchez versus John Riel Casimero ay isang napakahirap para kay Saul Sanchez ang pinagdaanan sa mga kamay ni John Riel Casimero. Kung saan ito ay muntikan ng mawala ng buhay dahil sa sobrang lakas ng suntok ni Cuadro Alas John Riel Casimero, ngunit ganun pa man ay bukas pa rin naman ang posibilidad ng rematch nito kontra John Riel Casimero. Ang matindi pa dyan ay parihas na parihas ito sa laban ng halimaw ng Japan na si current undisputed N4 World Division Champion Naoya Inoue, kontra Luis Neri, kung saan ay parihas kaliwa ang tumama sa panganitong si Naoya Inoue. Kaya kung inyong maaalala ang sinabi ni Cuadro Alas na kung siya ang makakatama ng kaliwa kay Naoya Inoue, ay tiyak lilipad din ang ulo nito at hindi na makakabangon pa. Dagdag pa ni Casimero sa kanyang interview ay bakit hinayaan pa ng referee na makalaban sa pangalawang bagsak nito. Bukod dyan ay halos puro solidong mga suntok ang tumama dito kay Saul Sanchez, at sa round 1 ay halos mapapatay na ni Cuadro Alas John Riel Casimero itong si Saul Sanchez. Aminado rin si Saul Sanchez na na-blackout nga daw siya ng ilang segundo. In short, nakatulog siya ng ilang segundo.
dahil sa impact ng lakas ng suntok ni John Riel Casimero. Hindi na rin pinatagal at ito ay nagsalita na rin at may inamin tungkol sa kalaban niya na si John Riel Casimero. Ayon dito sa post ni Saul Sanchez sa social media Instagram, ay tuloy pa rin ito sa kanyang pangarap at muli itong magsikap at patuloy na mag-aaral, hindi nga daw ito susuko sa kahit anong laban. At pinasasalamatan din ni Saul Sanchez ang lahat ng sumusuporta sa kanya, at binati niya rin si John Riel Casimero ng congratulations. Ang magandang performance ni John Riel Casimero ay nangangahulugan na isa pa rin itong halimaw sa ibabaw ng boxing ring at hindi pa ito kumukupas hanggang sa ngayon. Sanchez のプレッシャー、あ、左カシメロの左が火を吹いた。2度目に匹敵するものを見せなくてはいけない両者、ジョン・リエル・カシメロ vs サウル・チャンス・サンチェス。10回戦が始まりました。まずは第1ラウンド、カシメロのコンディションも心配されるんですけれども、さあ、おお、いきなりいった、ぐらついた、あ、しかし右を入れた、手をついたかどうだ、ダウンか、ダウンです。チェスもいいカウンターあったんですけどね、勝った後に。いや、さすがカシメロ、こういう曲ありますね。いきなりだ、まだ30秒経っていません。まずはダウンを奪ったのはジョン・リエル・カシメロ。なんとかちょっと手を思わずついてしまったというようなことになりましたサンチェス。ただカシメロはかなりかかっています。サンチェスの方はランキング、世界ランキング入りはしているんですけれども、こちらはバンタム級でのランキング入りということで、階級で言いますと岩瀬さん、重いんですよね。この辺りはまたこちらのコンディションもどうかというのが気になります。いや、しかしカシメロの方はキレありますね。やはり序盤強いですね、カシメロ。いきなりダウンが生まれました。ただそこからサンチェスの方もいいパンチを返しました。ちょっとこれは目が離せません。ナッチャージャブ、ここで左のフック。これサンチェスこれ得意なんですよ。もうためを作らずに左フックうまく打ち込めるんですよね。今度はボディに打ち込んでいくカシメロ。少しフェイントを入れましたサンチェス。そこに対して2回目、サンチェスのプレッシャー、カシメロの左が火を吹いた。2度目のダウン。サンチェス立ち上がれるか、うなずいた。立ち上がりました。残りは1分。さあカシメロが来るか、仕留めに来る。サンチェスしのげるか、構成一方か、いや返す、いいですね、返している。そこに打ち込んでいくサンチェス。いやカシメロが集めていく。左が入った。ちょっとサンチェス力ないですね。ここはタイミング合ってますよ、左フック。右から残りは40秒。少し落ち着くか。いやまだ効いている、今のクリンチャーサンチェスうまかったですね。2度目のダウンは思いっきり効かされました。残りは30秒。左を返した。合わせにいってますね。カシメロがまた来た。ポーランドどうでしょう、しのげるか。止めた。終わった。Ayon sa Japanese media, ikatlo sa John Riel Casimero sa pinagpipilian na gusto niyang makalaban sa 122. Gusto na rin daw labanan ni Naoya Inoue itong si Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero. Marami naman mga fans ang nagsasabi na takot talaga itong tinaguri ang halimaw ng Japan kay Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero. Simula kasi 2018 ay hindi pa ito natatalo si John Riel Casimero, hanggang sa ngayon taon kasalukuyan. Kabilang sa kanyang panalo sa naging previous na mga laban. Tinalo niya si Filipas Netumboa by a unanimous decision. Tinalo niya din si Raya Akaho by a second round knockouts. At Yakinori Uguni na naging resulta lang ng tabla. Ngunit marami ang nakapansin sa laban Yakinori Uguni kontra John Riel Casimero. Naluto ang laban dahil isang maliit lang na sugat ang natamo ni Yakinori Uguni, ay bigla nagdesisyon na itigil na ang laban, kaya marami ang nakapansin na luto ang laban na iyon. Next laban ko, hopefully soon, lalaban na sa akin yung mga big fight, 50 sa akin. Now you know